Samantala, ito bantay bagyo tayo kasi nga naman itong bagyong Opong ay aasahan po natin na lalapit po sa kalupaan at sabi nga ay baka bukas ay posible talagang maramdaman itong bagyong Opong at kaugnay po niyan ay kamustahin na po natin ang lagay ng panahon mula po sa weather forecaster ng Pag-asa na si Miss Lori de la Cruz. Magandang umaga po Miss Lori, ano po ang update sa ating panahon, ma'am? Magandang umaga din ma'am sa inyo, sa lahat pa po ng ating mga tagapakinig. Update nga po dito kay Bagyong Opong. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 440 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour near the center at gustiness po na 135 kilometers per hour. At ngayon ay kumikilos po ito pakanuran, hilagang kaluran at 20 kilometers per hour. Kaugnay dyan, nakataas pa rin ngayon ang signal number 2. Nakataas na ang signal number 2 sa Catanduanes, southern portion ng Albay, Sorsogon, northern Samar, northern and central portions ng eastern Samar, northern and central portions ng Samar. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Albay, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Lubang Islands, Quezon, Polillo Islands, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Central and Southern portions of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion of Mountain Province, Benguet, southern portion of Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 din sa natitirang bahagi pa ng Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern portion of Cebu, at maging sa northern portion of Negros Occidental, northern portion of Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portions of Antique, including Calamian Island, Siargao Island, Bukas Grande Island at Dinagat Island. So sa mga nabanggit nating lugar, patuloy natin pinaghahanda ang ating mga kababayan. Hindi po pwede maging kampante. Kailangan po at this time ay nagpe-prepare na po sila sa paparating na bagyo. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Alright, Miss Lori, magla-landfall po itong bagyong Opong? Yes po, most likely po sa Bicol region. Kailan po, ma'am? Ini-expect po natin bukas ng umaga o hapon. So probably bukas po talaga mararamdaman po itong epekto ng bagyong Opong, ma'am? Opo, lalo, especially dito sa Metro Manila, bukas pa po. So aasahan po ba natin na lalakas pa po itong bagyong ito? Kasi currently it is categorized as severe tropical storm, ma'am. Opo, sa ngayon po kasi based sa ating forecast, possible pa rin maging typhoon today. Ngayong araw po, possible na tumaas to typhoon category. Alright, ma'am. Hanggang kailan po magtatagal sa par po itong bagyo? We're expecting hanggang Sabado pa po ito. Hanggang Sabado. Ano naman po ang epekto po nito sa southwest monsoon, ma'am? May enhance po niya ang southwest monsoon, pero yung habagat mostly siya mararamdaman sa western section ng Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Well, maraming salamat po sa update sa ating bagyo. Yes, Miss Lori de la Cruz, mula po yan sa Pag-asa. Salamat po.